Kung hanap mo'y kwento na fresh at legit, hindi puro ingay, may sense at may wit, may konting kulitan, may konting Yes! biruan. Ang kulit Pero ko! may Welcome to usapan, Unbearable papakain. Channel! Para sa ating next episode. Nako, controversial din itong naging issue na to kasi may kinalaman nito kina Papa Jericho Rosales at kay Kim Chiu, ang ating Kim Chiu. Dahil nga, nung time na nagpo-promote ng kanilang movie ni Jericho at saka ni Ann Curtis, nakalimutan ko ang title dahil hindi ko pa siya napapanood, ay nag-guest sila sa It's Showtime. At eto na nga, pinag-usapan na talagang sobrang reaksyon ng mga Kim Chiu fans at kasama na rin yung Kim Pao worldwide kasi talagang parang sinasabi nila na nabastos di umano ni Jericho Rosales si Kim Chiu sa mismong programa ng It's Showtime kasi parang hindi ba binate, snub ba or what or whatsoever. Basta may issue ng pambabastos na finally naman or eventually klinaro ni Echo na sa panayam na napanood natin sa TV Patrol, yung interview sa kanya ni kapatid at kaibigang MJ Felipe. Klinaro ni Echo na bago pa siya sumalang man lang, nagkausap na sila ni Kim, tapos kinikwento ni Jericho doon na talagang it's a live show, ganyan-ganyan, walang pang-iisnam na naganap, so baka binigyan lang daw ng ibang kahulugan ng mga, alam mo na may mga issue, kasi aminin man natin sa hindi kahit dito sa Unbearable Channel, nag-aaway-away ang mga Kim Pao fans sa mga Ekonin, di ba? Kasi nga, alam natin yung pinanggagalingan ng mga issue na kahit nga ako sobrang bashing ang ginagawa sa akin kasi ay maka Ekonin ka, ganito ka, ganyan ikaw to chuchu lagi na si Kim na ilang beses ko nang pinaliwanag, ilang beses na rin ako nagkukwento, pero kung ayaw nilang intindihin, fine daw, basta kami dito pinipresenta namin ang mga balita rito according sa kung ano may yung facts at kung ano yung talagang nakukuha din namin from some reliable sources. Okay, going back to the issue, syempre na-connect na nga ng mga nambabash kay Echo yung issue dahil alam natin na siya na yung boyfriend ni Echo na nung Valentine's Day nga talaga namang wow, may extrang mga pagpapakita ng kakaibang sweetness lalo pat alam naman natin natanggap na si Echo ng family ni Janine, particularly nung yung lalo na nagsasalita si Ramon Christopher na tatay ni Janine na tanggap niya ang isang Jericho Rosales. Sa kabilang dako naman din, although hindi naman na nagsasalita si Kim Chiu, pinabayaan na lang niya yung alam mo yun na husgahan or makita ng sambayanan kung ano ba talaga yung sinasabing pang-iisnab or pang ano yung issue. Dahil baka nga naman pag salita pa si Kim, mas lalong lumala kasi lalo pa nga diba, minsan nating na-vlog dito yung isang episode na nag-birthday si Garlic, yung common friend nila, si Garlic na isang kaibigan natin. Hi Garlic, na finally natanong ko yung mga kaibigan na nag-birthday kamakailan at nagkita-kita nga sila doon at magkakasama sila sa table, magkakatabi sila. So, syempre pa, hindi nawala nga yung yes, may pinag-usapan doon at may napagkwento na posible ba na magkasama-sama kayo sa isang project bilang si Garlic ay nagpo-produce, live produce o executive producer na nag-ano ng mga show sa mga iba-ibang platform like Prime Media, Prime Video, Netflix at iba pa. At yes, kahit imposible daw po yun, at least, alam mo yun, open yung apat. Kaya nga lang, mas lalong lumalala yung situation dahil ang dami po rin talagang mga sobrang die-hard na mga talagang die-in-the-wool na mga supporters nila na talagang, alam mo yon, hindi maiiwasan yung competition. And in this industry, that's very healthy. Kasi talaga namang, aminin natin, wag mamasamain uli ito. Magpapasintabi na ako sa mga tagahanga ni Paolo Avellino. Aminin natin, lalong nagningning, lalong lumakas at lalong nagkaroon ng estrelya at nagkaroon ng mga kakonect na proyekto si Paolo Avellino nang maling siya kay Kim Chiu. Aminin natin yan. And that's a reality. Nauobserbahan ng lahat yan. Pero in fairness naman din kay Paolo, alam naman natin si Paolo is a very, very outstanding best actor yan. Na alam ko nakatanggap o nakanominate yan sa Korean pa. May natanggap din siyang award bilang best actor nung mga panahon na kahit nung nakapuso pa siya. So hindi maka-question yung galing niya. But the thing is, in terms of popularity nga talaga, kumbaga mas na doble or na triple pa yung kasikatan niya nung makapartner niya at makasama na nga niya sa
3 proyekto na nagkasama sila, may movie pa na pinagsamahan sila ni Kim. So hindi natin maiaalis yun kasi talaga naman yung mga tagahanga nila ni Kim, talaga namang sumusuporta ng todo sa kanila at para sa kanila, yun ang best love team. In fact, may mga award-giving bodies nga na kagaya nung sa amin na nag-o-open for nomination na para sa TV personality, best actress, female, blah 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 blah. At talagang nakikita natin kung gaano yung support ang ibinibigay nila sa isang Kim Chiu. Na ako, matagal ko nang nakasama po yan sa Faces and Curves. Immediately after na lumabas siya ng Pinoy Big Brother, tandaan nyo yan. Ganun na kami ka-close yan. At mas naging close ko nga yung kanyang kapatid na sila Cam na alam naman natin lahat kung ano nangyari sa kanila. But anyway, going back to the main issue, nagpaliwanag si Jericho at sinabi niya na parang na blown out of proportion yung mga pangyayari. Ang tiningnan lang ng mga iba ay yung siguro yung gesture or yung act na parang hindi niya pinansin or kinausap si Kim. May mga ganun kasi minsan na syempre sa isang studio lalo pat live pa may mga ganyang pangyayari, hindi naman, di ba, nagpunta ka doon to promote, nagpunta ka doon para batiin mo rin yung lahat ng mga nandoon na nagpapatakbo ng programa. It is but normal na makita mo ang mga ganong panoorin. Minsan nga, kahit katabi mo na, di ba doon, kahit katabi mo na, kahit close mo. Ako, sa dami na naging programa ko sa DZMM, sa ABS-CBN, kahit katabi ko na, minsan nakakalimutan ko pa siyang i-acknowledge or batiin. May mga ganon talaga, hindi dahil lang sa pinagtatanggol ko lang. Kasi nagsalita na rin naman si Echo and sinabi niya na walang ganong pangyayari. Ngayon, kung paniniwalaan niyo o hindi yan, nasa sa inyo na po yan. Diba? Na-drug lang yung pangalan ni Janine because siya nga yung girlfriend ni Jericho naman. So, ganun talaga, hindi natin maiiwasan yan kasi lahat naman sa showbiz, basta pinag-uusapan, nagmamatter. At sabi nga ni Ate V, kung relevant pa kasi, at yun nga, kung may kumbaga ningning ka pa at sikat ka pa, pag-uusapan ka talaga, whether negative man yan or positive. And on that note, ang saya-saya ng Unbearable Channel. Maraming salamat sa mga sponsors namin. Kailani Chulenko Michel, Marietta Green, Soki Esteves, Ate Josie Johnson, Lolita de Dios Katsuki sa Japan. Hello, at kapatid, malamang this year makapunta kami dyan. And of course, sa Simas Philippines, mga kapamilya ko dyan, Ideal Vision, Dr. Jessica D, Dr. Jerry Casata, at Dr. Sheila Casata ng Faces and Curves, Ate V. Vilma Santos, Governor Vilma Santos dyan sa Batangas, mga kapwa Batanggenyo, mga kapwa Oragon sa Bicol, Diyos marahay na banggit po sa Indugabos, at syempre pa ang Mama Shakeable Revilla natin sa MWell Philippines. O diba, ang sarap lang ng bonggang, saya-saya. Abangan nyo po ako sa Abante Radio, ang Unbettable Show, soon, ngayon po yan, bago magtapos ang February, every Sunday po, 5 to 6 p.m. And very soon, tatawid din po ako sa Billionaire News Channel. Yun ang dapat abangan. Abangan nyo lang talaga ako doon. At mag-subscribe kayo. Thank you very much. I love you. Dito may opinion si Papa Ambet para sa'yo. Chikahang relevant, hindi chismis lang. May maturi at wisdom at hindi chararat lang.